Marami ako nabasang comment doon sa nakaraang kong chinismis na bakit napakatyaga ko daw kay My Dear. Pero bago yan, meron kasing kwento sa likod ni My Dear dahil may dalawang boylet na muntikan ko ng pagpilian. At yung unang boylet ay tawagin na lang nating Meralco dahil sa Meralco may liwanag ang buhay. At nakilala ko si Meralco dahil dapat kakabitan niya kami ng kuryente dahil nakatira pa kami noon sa relocation na ibinigay sa amin ng gobyerno dahil galing kami sa Riles. E di itong si Meralco pumunta na doon sa mismong bahay namin para tinignan niya kung paano niya makakabitan ng kuryente. Kaso hindi natuloy dahil dumating na ang tunay na Meralco, yung may metro. Pero simula nung nagkakilala kami, palagi na kami nagkaka-chat. Tapos nakakausap ko din siya pero hindi kami nagde-date. Alam ko hindi niya naman ako masyadong type pero hindi naman ako masyadong machogaling. Kaya siguro pinopormahan niya ako dahil may pagkababaero kasi yun. Parang gusto niya lang akong pormahan kasi nga tirador siya ng mga babae dati sa Northville. Hanggang sa isang gabi, yung kaibigan ng ate ko ay niyaya kaming kumain at pumunta daw kami sa birthday. At dahil may Shanghai, pumunta naman ako. Dito ipinakilala sa akin ng kaibigan ng ate ko yung isang babae na naging kaibigan ko din naman hanggang ngayon at tawagin na lang natin siyang Dimple. Ngayon etong si Dimple sumama sa bahay namin tapos nakipagtsikahan siya, parang gustong gusto niya akong maging ka-close. Eh ako kasi talagang wala, zero talaga ang aking kaibigan ng mga panahon na yon, as in zero. Pero sinabi ko naman dun sa kaibigan ng ate ko na gusto ko din siya maging kaibigan si Dimple kasi mabait naman siya. Tapos sinabi sa akin ng kaibigan ng ate ko na gusto ka lang niya talagang tignan kung maganda ka kasi yung nanliligaw sa'yo na si Meralco ay asawa niya. Kaya napasabi na lang ako ng king inamers talaga netong si Meralco. Gagawin pa akong kabitis nang wala akong kamalay-malay. Pero simula no, naging kaibigan ko naman silang dalawa at wala akong sama ng loob kay Meralco na muntikan niya na akong lokohin. At dito na papasok ang boylet number 2 na tawagin na lang natin siyang Transformer. Etong tungkol kay Transformer, kinuwento ko na to noon kaya lang palagi na lang nagkakaroon ng problema yung video kaya kailangan ko talagang burahin. Si Transformer ay naging kaklase ko noon sa ALS. Alam nyo ba yung ALS, yung kapag hindi ka nakatapos ng high school, pwede kang pumasok doon para makakuha ka ng diploma ng high school kapag naipasa mo yung exam. Magkaklase lang talaga kami hanggang sa medyo katagalan na, ayun na, umamin na gusto niya raw manligaw. Pumayag naman ako kasi single siya, single naman ako at wala naman sigurong magagalit. At talagang nagpasikat naman talaga sa akin si Transformer kasi hatid sundo niya ako sa ALS tapos pinakilala niya ako sa mga magulang niya kahit hindi ko pa siya sinasagot noon. At isa sa mga ugali niya na talagang na-impress ako ay yung sobrang respeto at paggalang niya sa mga magulang niya. Kasi yun talaga yung ideal man para sa akin, yung mapagmahal sa magulang at hindi ko magiging karibal ang mga magulang niya dahil gusto din naman nila ako. At yung isa pang hinangaan ko sa kanya ay yung palagi niya akong pinagluluto ng pagkain. Hindi siya masyadong gwapo pero kung sa katangian lang ng pagiging lalaki ay panalo naman talaga hanggang sa sinagot ko na siya. Pero syempre malalaman yun ng mga kaklase namin sa ALS kaya dito ko na nalaman na dalawa pala kaming jowa niya. Pero may isa kaming kaklase nun sa ALS na palagi na lang ang sama ng tingin sa akin. Tapos kahit anong gawin ko, hindi niya ako kinakausap as in talagang deadma. Dahil girlfriend din pala ni Transformer, yung kaklase namin sa ALS na palagi tumitingin sa akin ng masama. Kaya syempre, hindi ko sasayangin yung energy ko para lang makipaglaban ng dahil lang sa isang lalaki. Hiniwalayan ko din siya agad, parang hindi nga kami umabot ng 2 linggo. Tapos nalaman ko, hiniwalayan din siya nung babae na naging girlfriend niya rin nakasabay ko. Hanggang sa lumipas na lang yung ilang buwan na parang wala naman nangyari kasi hindi naman lumalim yung relasyon namin dahil nga saglit lang. Ako kasi alam niyo sa totoo lang kung bakit ganito yung pagkatao ko, hindi ako marunong magtanim ng sama ng loob. Pwede ako magalit sa'yo ng 1, 2 araw, 3 araw, pero hanggang dun lang, hindi ko dadalhin yun habang buhay. Naalala ko nakagraduate na ata kami ng ALS noon, tapos kasama ko si Transformer na nakagraduate. At nung araw ng graduation namin, sinabihan niya ako na sa birthday ko pumunta ka kasi gaganapin yun, malapit lang naman sa bahay nyo. Eto talaga, totoong single na siya nung mga panahon na yun kasi binrake siya ng 2 chicks niya eh. Pumunta naman ako nung naghanda siya sa birthday niya kasi nga malapit lang naman sa amin, maglalakad ka lang ng mga 3 kembot dun na. Kaya lang medyo late na ako nakarating no kasi pinatulog ko pa yung anak ko bago ako umalis ng bahay kasi ayaw pumayag ng nanay ko nagising yung anak ko tas iiwanan ko sa kanya dahil ayaw niya mag-alaga. Eh di nung nakarating na ako dun sa isang bahay nila Transformer, yung pinaganapan ng birthday niya, unti-unting nababawasan yung mga bisita pero konti lang naman. Hanggang nung nagpaalam na ako na uuwi na ako, sabi ko uuwi na ako kasi anong oras na yung anak ko baka magising. Dun na siya nag-ibang itsura, parang nag-transform talaga siya kaya ka Transformer eh. Ayaw niya na akong payagang umuwi tapos tinatakot niya ako na sige kapag umuwi ka, syuktayin ko yung sarili ko. Kaya sinabi ko na lang na Eddie, syuktayin mo, anong pakialam ko sa'yo. Pero pagkasabi ko nun mga kapatid, tumakbo talaga ako ng napakabilis. Parang 2 iskinita kasi yun na pa letter L tapos nandun na ako malapit sa kalsada. Nagulat ako, hinabol ako ng mga barangay tanod. Tapos sigaw sila ng sigaw na anong ginawa mo, tignan mo yung nasa likod mo, sabi sa akin ng mga tanod. Pagtingin ko, sinundan pala
nakita ako ni Transformer, tas hawak-hawak niya yung tiyan niya kasi chinukchak niya mag-isa. As in, chinukchak niya talaga. Tinotoo niya yung sinabi niya. Pero bago pa ako naabutan ni Transformer, na ano na siya, nawala na siya ng malay sa kalsada. Ngayon, iiwanan ko talaga siya, guys. Kasi baka mapagbintangan ako, di ba? Pero parang nakonsensya naman ako kasi kawawa naman siya, baka madeds. Kaya tinanong ko na lang yung barangay tanod. Sabi ko, may kasalanan po ba ako? Baka madamay kasi ko, pakiblatter na lang po na ganito yung ginawa niya sa sarili niya. Tapos sabi naman ng barangay tanod, sige, wag mong intindihin yon, basta dali mo na yan sa ospital. Kaya habang sinasakay ko siya sa tricycle, ay kinukonyat-konyatan ko pa siya konti kasi nanggigigil talaga ako. Sabi ko sa kanya, king ina ka talaga, binigyan mo pa ako ng problemang hayop ka, niloko mo na nga ako, ginawa mo pa ako sospe. Buti na lang merong malapit na private na ospital dito sa amin. Tapos pagdating namin sa ospital, tinawagan ko agad yung nanay at tatay niya. Hindi naman nila ako sinisi dahil alam naman nila, nakagustuhan naman ng anak niya yon at nagpasalamat pa nga yung mga magulang niya sa akin kasi hindi ko pinabayaan kahit gusto ko talagang iwanan pero hindi ko na sinabi. Hindi ko na siya hinintay na matahi pa sa ospital dahil umuwi na ako sa bahay namin doon dahil mapapagalitan ako ng nanay ko. Pero nung nabalitaan ko na nakalabas na siya ng ospital, dinalaw ko siya sa mismong bahay nila tapos medyo okay naman yung itsura niya. Pinakita niya sa akin yung suga tapos may benda. Sabi ko, tangina ka talaga, nakakagigil kang hayop ka eh. Kung natuluyan ka, makukulong ako eh. Pero alam nyo guys, kung ano yung nakakalungkot na balita, hindi na siya nag-asawa. Kasi parang mga 2 years ago lang, nagkita kami sa eskwelahan ng anak ko. Tapos kinamusta ko siya. Sabi niya sa akin, eto, ikaw pa rin ang mamahalin ko. Charot, hindi. Hindi niya raw alam kung bakit parang ayaw niya ng mag-asawa. Pero nagka-girlfriend pa siya pagkatapos nung istorya namin. Kaya dito ko na masasagot yung mga nababasa ko sa comment section nung nakaraang chismis ko kung bakit sobrang tiyaga ko kay My Dear. At ang sagot ko dyan ay ayoko na kasi ng iba. Kasi panibagong ano na naman, sakit ng ulo. Kasi nga diba guys, pangalawa na si My Dear. Alam nga naman pumangatlo pa, diba? At para sa mga chismosa, kung nasan yung tatay ng panganay kong anak, nasa langit na po siya at alam kong masaya na siya doon. Kasi alam niyo yung ang hirap ng panibago, ang hirap ng panibagong pagpapakilala, mag-uumpisa ka na naman sa kinder, tapos pagdating ng gagraduate ka na, ayan na naman. Kaya chinaga ko na lang talaga kasi alam niyo, hindi lang naman si My Dear yung may pagkukulang at pagkakamali pa minsan. Meron din naman ako at pinagtiisan niya rin naman yun. Kaya quits lang, it's atay. Kaya minsan sobrang dali na lang sa iba na humiwalay dahil palagi nilang tinitignan yung pagkakamali at pagkukulang ng partner nila at hindi nila nakikita yung sarili nilang pagkukulang at pagkakamali. At kapag ang choice mo ay humanap na lang ng iba, sigurado sandali lang bibitaw ka. Ang punto ko kasi ay kahit sino namang piliin kong mga lalaki, kahit sino pa sa kanila, sigurado may diferensya. Kaya imbis na humanap ako ng iba, hindi ko kasi choice yun eh. Pinatino ko na lang tong isa.